Sa ating sinseridad po yun. Amen? Yung tanong ko, how sincere we are in serving the Lord. Upang mabuo yung 100% faith, mabuo yung 9 fruits of the Holy Spirit. Kaya nakikita ng Diyos walang makabuo. Kaya nakiusap na lang siya, kahit na lang magkaroon kayo ng panampalataya, faith, katulad ng butil, liso, buto ng mustasa. Kaya mo nang palipatin yung bundok. Anong bundok? Bundok ng problema. Bundok ng karamdaman. Bundok ng kahirapan. Bundok na iba-ibang klaseng pagsubok sa buhay. Bundok yan eh. Mountains of trials. Kaya mo paalisin sa katawan mo. Kaya mo paalisin sa tahanan nyo. Kaya mo alisin sa harapan nyo. Because you have 100% faith. Kaya i-release ng Diyos ang hinihingi mo na pagpapala because of your faith to God. With your sincerity and faithfulness. Amen. Sincerity and faithfulness, mabuo yung panampalataya and obedience. Pagsunod, sinseridad at katapatan, mabubuo ang panampalataya. Kaya hindi mabuo yung panampalataya pa hindi ka sincero. Hindi mabuo ang panampalataya, hindi ka faithful, hindi ka tapat. Tapat sa magbibigay, tapat sa kabanalan, tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, at tapat sa pagsamba. Tapat ka rin pangaral, ebanghelyo, pagtestify, pagsangyaw sa labas. Kita, yan ang faithfulness eh. Sincerity, faithfulness, and obedience, parang the same lang yan. Obedience, sumusunod ka, sunod-sunuran ka lang, sunod-sunuran ka lang, sunod-sunuran ka lang. Faithful, tapat ka, gawin mo lang lahat. Sincero ka, mabuo yung panampalataya mo. Kaya kung wala ka panampalataya, hindi ka sincero. Wala ka pakialam. Kung wala ka panampalataya, hindi ka faithful, wala ka pakialam. Kung wala ka panampalataya, hindi ka obedience, wala ka pakialam. Kung gusto mo lang musimba, gusto mo lang mabigay, gusto mo lang, sarili mo. You're always obeying your will. Hindi ka sumusunod sa Diyos. You are faithful to your will. You're obedience to your will. You're sincere to your will, not to God. Kaya paano yun? Wala kang panampalataya. Iba. Yun yung pinagbabasihan ng Diyos. Si Joshua, ginawa ng Diyos successor ni Moses because of his sincerity, obedience, and faithfulness to God and to Moses. Dinala niya yung manapakaraming Israelita. Kaya pinakuan siya, sabi ng Diyos, unang pangako sa kanya, walang tao tatayo sa harapan mo. Walang tao, walang kalaban na tatayo sa harapan mo. All the days of thy life, sa lahat na araw ng iyong buhay. Nakikinig ba kayo? There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Grabe nga pangako. As I was with Moses, sabi ng Diyos, katulad kay Moses ginawa ko. So I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Pangako ng Diyos. Hindi ta kayo pabayaan. Hindi kita bibiguin. Hindi kita talikuran. Tatlong pangako kay Joshua. I will never leave thee. I will never forsake thee. And I will never, fail thee. Tatlo. I will not fail thee. I will not fail thee. Hindi kita bibiguin. Nor forsake thee. Utalikuran. Basta magpakalakas ka lang. Sa 6. Be strong and be in good courage. Magpakalakas, magpakatapang. For unto these people shall thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Magpakatapang ka, magpakatatag ka, upang itong lupa na to ipamana ko sa inyo
na sinumpa ko sa mga bagulang mo, pamanahin tayo ng lupa, pagpapalain tayo ng Diyos. Kung tayo po'y maging malakas, maging matapang, sincero, mga lagad sa Diyos. Wala tayo, bibigyan tayo ng Diyos ng mga mana. Pangako ng Diyos yan. Amin naman. Pangawakan mo yan. Yan ang sabi ko, panampalatayahan mo yung salita ng Diyos. Hindi atin yan, ipamana ng Diyos sa atin. Sabi mo, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Wala tayo. Pero kung tayo po'y sincero, maglingkod sa Diyos, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Hindi tayo pabayaan talikdan ng Diyos. Pamanahin tayo ng grabing mga pagpapala. Lupa pa lang ipamana sa atin ng pagpapala, plus langit, mansyon, buhay na walang ganun. Hallelujah. 7. Only be thou strong and very courageous. Only be thou strong. Kailangan magpakalakas ka. Very courageous. Maging matapang. Maisog matapang ka. Hindi ka matakot mag-overnight. Hindi ka matakot mag-fasting. Hindi ka matakot magbigan, baka mawalaan ka. Sabi, and strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. Nga imong bantayan ang lahat na kautusan which Moses my servant commanded thee. Kung anong binigay ni Moses sa iyo. Turn not from it to the right hand or to the left. Huwag kang lumiso sa walang sa too. Wala ka na ibang puntahan. Dito ka tinawag ng Diyos sa CDO, dito ka lang. Huwag ka na pumunta sa iba. Kaya pinagpala ka dito, dito mo ibigay yung tithes and offering mo, hindi sa iba. Sa Bible po yun. Dito yung sinseridad mo. Dito yung katapatan mo. Dito yung pagsunod mo. Sa Biblia, turn not from it to the right hand or to the left. Naintindihan nyo ba? That thou mayest prosper whithersoever thou goest, upang ikaw ay mag-uswag, upang ikaw maging prosperous, upang ikaw ay pagpapalain kahit saan ka man pumaroon nga lugar, kasama mo ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Kaya yung Biblia nyo, huwag nyo ni kung saan-saan nyo lang ilagay. Amen? Katabi mo palaging Biblia nyo kahit saan ka pumunta. Kay the book of the law shall not depart out of thy mouth. Lagi kabisado mo ang bersikulo sa bibig mo. But thou shalt not meditate therein day and night. Meditate. Ano bang meditate? Pamalandungon mo ang pulong sa Diyos adlaw o gabi. Amen. Anong dugtong? That thou mayest observe to do according to all that is written therein, upang mabantayan mo at masunod mo ang lahat na nakasulat diyan sa banal na kasulatan. For then thou shalt make thy way. May kadugtong. For then thou shalt make thy way prosperous. Pagpalagay mo lagay sa bibig mo at sa puso mo araw-gabi ang salita ng Diyos. Binabantayan mo ang kalooban niya, masunod mo ang kalooban niya. Nakasulat dito. Anong sabi ng Diyos? Sa diha, ang imong lakaw, lahat,
magbaoswagon. For then thou shalt make thy way prosperous. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Sa bawat transaction mo, sa bawat plano mo, sa bawat negosyo mo, sa bawat lahat na gagawin mo, you make thy way prosperous. And then thou shalt have a good success. Magkaroon ka ng mabuting, magandang success. Mabuting kawakasan sa buhay mo. Matatamo natin man. Ang salita ng Diyos, 100% panampalatayahan natin. Kaya yung salita niya, hindi pwede mag-sinungaling. He never failed one word of His promise. Hindi niya kaya pakyasin kahit isa lang sa kanyang mga saad. He never failed one word of His promise. Lahat na pangako niya promise, He never failed. He sabi, I will never fail thee, nor forsake thee. And then, you shall be prosperous. And your life, at the end, will become successful. Sa lupa pa lang yan. Plus, mayroon pa tayong langit. Yung pinaka-the great success po natin. Mamanahin natin yung langit. Buhay na walang gan. Anytime now, babalik ang Diyos. In the moment, in the twinkling of an eye, and we shall hear the last trump of God will sound with the voice of the archangel, and we which are alive, tayo mga buhay, nakikinig, and we which are alive and remain will be caught up together and meet the Lord in the air, and we be with the Lord forever and forevermore. Tayong buhay, nagtitiis, nagsumikap, at maraming kahinaan, maraming pagkukulang, nagsumikap na gawin, i-observe ang tanan ng kasuguan ng Diyos. Sinusunod natin. Kaya ang pangako ng Diyos, I will never fail thee, nor forsake thee. And then, all thy ways will become prosperous. And you have a good success of your life. Plus, buhay na walang gan. Ang pangako ng Diyos sa lupa pa lang, tayo po'y maging prosperous na. Pagandahin ng Diyos ang buhay natin sa lupa, pangako ng Diyos. Di tayo pabayaan ng Panginoon. Ulitin ko, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success of your life. Mami na mahal, kinakausap tayo ng Diyos. Panampalataya natin 100%. We must obey. And do it, and obey, and observe what is written in the book. 100% nating panampalatayaan. Upang ang pangako ng Diyos makamit natin. Plus, buhay na walang hanggan. Walang talo, walang lugi. Sa ating lang pagsunod yan, mga minamahal. Obedience, sincerity, and faithfulness. Pamanahin tayo ng Diyos sa lahat ng mga pala. Hallelujah.